na ito palang baby ay pumanaw dahil sa ito ay nadaganan ng nanay habang sila po ay natutulog. Yun, kamusta kayo mga kamorge? Muli igagawa tayo ng video at ang gagawin nating video ay tungkol sa isang pumanaw na baby dahil sa ito ay nadaganan ng kanyang nanay habang sila ay natutulog. Kwento ko sa inyo yung buong pangyayari. Tumawag sa akin yung may-ari ng punerarya na mayroon daw akong aayusin na baby dahil sa ang gusto ng mga magulang ay maiburol yung bata kahit na 3 araw. E di syempre punta ako agad at sumabay na lang ako dun sa mga tauhan na mag-aayos dun sa mismong pagbuburulan dahil medyo may kalayuan din po yung lugar na pupuntahan. Pagdating namin dun, alam mo yung ramdam mo yung bigat ng pakiramdam na hindi katulad sa mga karaniwang sineservisan namin dahil karaniwan sa mga sineservisan po natin. Pagdating namin doon sa mismong pagbuburulan, kumbaga humupa na yung bigat ng nararamdaman nila kaya nagkwekwentuhan na lang sila yung mga ganun ba. Pero common na umiiyak yung magulang ng bata. At nung pagkakataon nga po na yun na dumating na kami doon sa mismong pagbuburulan o doon sa may aayusan nating bata, wala pa rin yung asawa nung nanay nung bata o yung mismong tatay nung baby. At kaya pala ramdam namin yung bigat ng pakiramdam doon sa mismong pagbuburulan na yun. Kasi nga, nung nakakwentuhan namin yung isa sa kamag-anak ng mga magulang ng bata, doon nga namin nalaman na ito palang baby ay pumanaw dahil sa ito ay nadaganan ng nanay habang sila po ay natutulog. Hanggang sa nagpaalam na nga po ako, nasisimulan ko ng ayusin yung bata. Nung una nga ayaw pa ng magulang talaga kasi talagang iyak siya ng iyak. Alam mo yung iyak na talagang maaawa ka naman talaga doon sa nanay, hanggang sa inawat na siya ng magulang niya para masimulan na namin yung pag-aayos na doon sa bata. Hanggang sa natapos ko pong ayusan yung baby, hanggang sa mailagay na natin sa loob ng ataol, at nang matapos ko na yung pinakatrabaho ko doon, paglabas ko at pagdating ko doon sa mismong terrace, siya namang pagdating nung tatay nung baby. Sakto nga nung paglabas ko na yung kitang kita ko yung pagdating niya, umiiyak na siya. Hanggang sa ayaw niyang pumasok doon sa loob ng bahay. Nung nakita niya yung asawa niya, lalo siyang nag-iiyak. Pero hindi niya nilapitan yung asawa niya. Ang ginawa niya, nagwala talaga siya ng nagwala. Pero on paro na ang bakod ay yero. Yun ang pinagbuntunan niya at sinuntok niya yun ng sinuntok nung habang nagwawala siya. Pero ewan ko mga kamorge, may naramdaman lang kasi ako sa pagkakataon na yon. Kung ako naman kasi ang lalaki at mahal ko yung pamilya ko, mahal ko yung asawa ko, ano man yung naging pangyayaring pagsubok sa amin, pagdating ko doon, lalapitan ko agad yung asawa ko, diba? Kaya parang ang naging dating sa akin, sinisisi niya yung asawa niya sa pagkawala ng baby nila. Oo, nandun na tayo na ang nanay ang may dahilan kung bakit pumanaw yung baby. Pero mayroon lang akong gustong bigyan ng diin sa video na to. Ano yun? Una, para sa akin lang to mga kamorge ewan ko lang din kung ito yung nasa isip ninyo. Na hindi nyo pwede sisihin yung nanay ng bata, ano pa man yung naging dahilan. Dahil alam naman natin na lahat ng pagsisikap ng nanay para maalagaan yung baby, yun ang ginagawa niya, diba? At alam din natin mga kamorge, na sa maghapon nilang pamumuhay ng kanyang anak, o sabihin natin dun sa mag-ina, na hindi lang naman basta yung baby ang kailangan niya asikasuhin diba? Dahil meron pa mga gawaing bahay na dapat kampanan, kaya pagdating ng gabi, pagod na talaga ang nanay. At alam din natin mga kamorge na ang isang baby, hindi katulad ng pagtulog ng mga matatanda yan, na dire-diretso yung nagiging tulog sa magdamag. Alam natin na sa hating gabi talagang nagigising yan, kaya obligado rin na magising yung nanay. Kaya lang sa hindi inaasahang pagkakataon, siguro dala na rin ng pagod, dala na rin siguro ng masama ang pakiramdam ng nanay, kaya nangyari yung hindi natin inaasahan. Sana mga kamorge, nakukuha nyo yung ipinupunto ko, yung gusto kong bigyan ng diin sa ginawa nating video na to. At sana meron po kayong mga natutunan. Maraming salamat sa pakikinig po ninyo. Ingat kayo mga kamorge.